December 15, Friday. This is Real Talk 101, episode 25. Pinaka-paborito ninyo sa lahat. Pero please do follow, like, and share po lahat ng videos ko dito. At saka mag-subscribe po kayo doon sa YouTube ko at doon din sa Facebook ko. Okay? Maraming salamat po sa lahat na nagtiwala at congratulations doon sa mga clients ko na nagkabalikan sila, no, nagsama sila, nakita niya magulang niya, yung mga ganong sitwasyon. And then, doon din sa mga gumaling sa sakit nila, lalong-lalo na yung pasyente ko noon sa comatose. Maraming salamat po. At sa ngayon po, okay na siya, nasa regular na siya na room, nasa regular private room na po siya, at nagpapagaling. Sana po makalabas na siya bago ang Pasko. At saka, gusto ko lang ibahagi sa inyo, yung ritual kasi, madaling matupad kung wala kang pag-aalinlangan at buo ang loob mo doon sa kandila, no? Na walang bahid ng panghihinayang, walang bahid ng pagdududa. By heart and soul. Okay? So, dito tayo. Kuha. Isa. Letting go. Okay. Ito na yun. Raccoon. Hala. This message has to do with those things to which you cling. Be it thought, form, habit, creed, or situation. The time has come from letting go and something is halting your progress. And you are spinning your wheels once you embrace your change and blessings will follow. So, ibig sabihin nito, no, real talk, kung yung naging bahagi ng buhay mo ngayon, no, o yung naging dahilan ng kamalasan ng buhay mo, no, andyan pa sa tabi mo, kailangan mong humiwalay, bumitaw, bago pa lahat ng blessings mawala sa'yo. At kung ito man ay isang tao, isang bisyo, isang sitwasyon or pagsasama, desisyonan mo bago matapos ang taon. Kasi dumating na ang panahon na nagbibigay na ng warning si universe na kailangan mong tumigil. Magbago ka patungo sa progress ng buhay mo para maikot mo yung good karma at sa panahon na natanggap mo yung nangyayari sa buhay mo at yung mga desisyon mo, yung blessings susunod. And that's the real talk right there. Kasi yung pinakamaganda, di ba? Real talk. Maganda yung plano natin. Lahat tayo, maganda yung plano natin sa buhay, sa pamilya natin, no? Sa lahat-lahat ng bagay. Wala naman sigurong taong naghahangad ng masama sa kapwa nila. Maliban na lang kung merong matinding alitan, matinding galit, inggit, may mga ganon, di ba? Pero real talk, kasi halimbawa, sa relasyon, no? Kung nasa toxic relationship ka, 1, 2 taon, 5 taon, hanggang sa 10 taon pataas. Kung ganun pa din at palubog ang sitwasyon mo, no? Aangat ng konti, lulubog ng matagal, aangat ng konti, lulubog lalo. May mga ganun. Real talk, mag-isip ka na. Kasi kung yung sipag mo, yung tiyaga mo, no? Ganun pa din, hindi pa rin nagbabago. Pero bakit yung buhay mo hindi pa rin siya nagbabago? Ibig sabihin nun, may mali. It's either may mali sa kilos mo, sa plano mo, sa desisyon mo, or nandoon mismo sa pares mo yung pagkakamaling yon, no? Tanggapin mo. Kasi kung yung taong yan ang naging dahilan kung bakit naubos ang sahod mo, yung taong yan ang dahilan nagkaroon ka ng maraming utang, kung yung taong yan ang naging dahilan kung bakit ang dami mong hinaharap na pagsubok sa ngayon at hindi ka makatulog, hindi ka makakain. Para bang lagi mo na lang minumudmod yung sarili mo sa alak, iinom ka, no, minsan gagawa ka na lang ng kahit ano para lang maano mo yung sarili mo, maaliw mo yung sarili mo, makalimutan mo yung problema mo. Tapos, sana, real talk, matanggap mo na minsan yung problema mo, it's either your asawa, your boyfriend, your girlfriend, or yung tao talagang ka-live-in mo. Kasi minsan, no, nasa harap na natin ang sagot.
Dahil nga lang siguro sa nagkaroon tayo ng minsan yung iba kasi magulo mag-isip eh. Yung iba kasi hindi agad-agad real talk makapag-desisyon. Dahil maraming taga-sulsol, hindi pa kasama yung mga pananakot, no? Yung mga pagbabanta. Kaya siguro nagkakaroon ng mga traffic sa decision making. Pero kung kayong dalawa, no, real talk, nasa ganitong sitwasyon, you have to let go of each other. Tanggapin mo. Hindi naman kasi lahat ng paghihiwalay ay hindi ka mahal. Pwede mo naman siyang mahalin ng tahimik at sa sarili mo na lang. Ganon, pwede mo na rin siyang pahalagahan at i-wish na lang yung kagandahan ng kabutihan para sa kanya. Pero the thought was there, no? The memories was there. All you just have to do is to let go and move on. Kasi minsan, hindi mo napapansin, ang dami mo na pinalagpas na blessing dahil masyado kang nakafocus sa tao na yan. Or masyado kang nakafocus sa sinasabi ng tao sa paligid mo na wag mo itong iwanan kasi mali sa mata ng tao. No? Wag mo itong gawin kasi mali sa batas. Well, yung batas at saka yung mata ng tao labas sa desisyon ninyong magsama, sa desisyon ninyong magpakasal. Dahil magkaiba ang mga dahilan ng bawat ikinakasal. Magkaiba ang dahilan ng lahat ng nagli-live-in at nagbo-boyfriend. So, dapat, kung yung mga tao sa paligid mo ay hindi bahagi sa desisyon mo nung nagsama kayo, huwag din silang makialam kung darating kayo sa punto na maghihiwalay na kayo. Real talk. Maliban na lang kung yung nakikialam is yun yung mga tao na nagpapakain sa inyo dahil nung nagsama kayo, pareho kayong walang income, walang bahay, at walang stable job. Yun, maiipit kayo doon. So, real talk, no? Ngayon, if you want to spin your wheels going to the good luck of 2024, real talk, you have to decide right now kung anong gagawin mo para mabago mo ang kapalaran mo sa susunod na taon at sa susunod pang mga taon. Kasi kung dekada na, no, na nagsasama ka at wala ring pagbabago, 'di ba? Ganun na rin 'yun. Para kang nagbibinyag sa isang tanim na hindi man lang tumubo. Imbes na sa 10 taon is siguro puno na siya sa ngayon, wala, no? Nanatili siyang buto dahil matigas ang ulo niya. Nanatili siyang buto, real talk, dahil ayaw niya na maging isa siyang malayang puno. Kasi alam mo, kapag naging puno ka, tatayo ka mag-isa. Tapos lahat ng unos, no, lahat ng bagyo, lahat ng problema, sosuluhin mo. Kasi darating at darating ang panahon na kahit mag-asawa, yung isa mauuna, minsan yung isa masasabay or susunod. May mga ganong sitwasyon. Pero sa totoong buhay at sa totoong pag-uusap, no, walang pinipili ang panahon kung magkaroon man kayo ng malaking gap sa edad, magkaroon man kayo ng malaking gap sa estado sa buhay, basta pure ang nararamdaman at intention ninyo sa bawat isa. Real talk, nagtatagal yan. At kahit sa simpleng mga bagay, pareho kayong masaya. Pero kung yung kasama mo is napakabigat ng vibration, no, yung napangasawa mo is napakabigat ng vibration, ibig sabihin, hindi siya yung talagang para sa'yo. Hindi siya nakatadhana para sa'yo. Kasi lahat-lahat ng swerte mo nawawala, natutunaw. So, lahat-lahat ng kasaganaan natutunaw. So, ibig sabihin, in short, no, real talk, malas siya sa buhay mo. So, wala Ganun talaga yung word na dapat at suited sa kanya. So, again, maraming salamat po sa inyong lahat at advance Merry Christmas po. Good evening!